Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiawit na bayan, di nagkalaka, dakilang biyayang pangako niya, suninay na. Mapag-irog na Diyos natin, bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Tayo nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacyong ang kadakila ay dito nakamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan
tungkol sa bagay na ito. Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit, wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat, ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos, na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya't tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Diyos na maasahan kami iyong kawaan, kalingain at damayan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay
ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba'y pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung titingnan po natin sa mga nakaraang araw, ang ating Panginoon ay tinutuligsa ang mga eskriba, pariseyo, at ang mga may alam sa mga batas. Ngayon naman ay kinakausap ng ating Panginoon ang kanyang mga disipulos na sana ay hindi rin sila mahulog sa pagkukunwari kagaya ng ginawa ng mga skriba, pariseyo at ng may mga alam o pantas sa batas. Hindi sana maging mapagkunwari dahil ang mga disipulos din ay mayroong kultura. Sila ay mga Hudyo, lumaki bilang Hudyo, lumaki sa batas, lumaki na alam at sinusunod ang kahalagahan nito. Pero may bagong itinuturo ang Panginoon sa kanila, kaya't minsan hindi agad ginagawa o hindi agad natututunan nito dahil mayroon pa rin mga bagay na hindi mabago at hindi matalikuran agad. Kaya't sana hinihingi ng Panginoon na sila'y hindi mahulog sa pagkukunwari. Tayo po ba? Ano po ba yung mga bagay na ayaw natin agad kalimutan? Na akala natin wala na sa atin at tayo'y nagiging mapagkunwari. Minsan ba, nagkukunwari tayong banal? Yung iba nagbibigay ng malaki sa simbahan para maging hawak nila yung pare, yung kanilang parish priest, na maging sunod-sunuran sa kanila. Minsan ba nagkukunwari tayo na maging mabuti, na nagbibigay tayo ng ganito, ganyan, pero ang nais pala natin ay maging popular, maging sikat, magkaroon pa ng maraming pera. Marami tayo mapagkukunwari sa buhay. Siguro yung iba sa atin, nagkukunwari na matapang, na malakas, na kaya lahat ng pagsubok. Pero matagal na palang may iniindang na problema, iniindang sakit. Ayaw lang nilang malaman. Bakit po kaya tayo nagkukunwari? Kasi ayaw natin malaman ng iba ang ating kahinaan at gamitin ito laban sa atin. Ayaw natin yung mga pagkakataon na para bang tayo'y mahina, na walang kalaban-laban. Ayaw natin ng ganun, kaya't mapagpanggap tayo minsan. Wala na nga pera, pero todo pa yung pag-post sa Facebook kung saan pumupunta. O kaya may mga bagong gamit. Pero wala nang matrikula. Wala na palang panggastos sa araw-araw. Nakakalimutan na yung mas mahalaga. Yung kanilang mga anak, yung kanilang mga mahal sa buhay. Wala na. Pero ang mahalaga ay para makapagyabang, makapagpapasikat. Alam po ninyo, sa pagkukunwari, mas lumiliit ang mundo natin. Isa sa epekto ng pagkukunwari, nagiging maliit yung mundo mo.
Parang lahat ng galaw mo limitado. Lahat ng galaw mo kalkulado. At nagiging konti yung mga tao na para bang nagtitiwala at nagmamahal sa iyo. Kaya't anong ginagawa na lang natin? Pagkatapos natin mag-social media, sa kwarto na lang. Hindi marunong makipag-usap. Hindi marunong makipagkapwa-tao. Ang mas mahalaga kung ilang likes, ang mas mahalaga kung ilang reaction ang kanilang natanggap sa Facebook. Pero, pagdating sa pakikipagkapwa-tao, hindi marunong magsalita. Hindi marunong makipagkapwa. Hindi marunong rumispeto. Napakaliit ng mundo. Pangalawa, takot na takot. Kasi baka, makita nila yung kahinaan at inatago mo. Hindi ka naman pala ganyan. Kung ano yung pinoproject mo sa iba, sa social media, hindi ka naman pala ganyan. Kaya't labis-labis ang takot. At yun pong pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sabi ng ating Panginoon dito sa ating Ebanghelyo, huwag kang matakot dahil mahalaga ka at hindi mo kailangan magkunwari to be someone whom you are not. Hindi ka ganun. Hindi ikaw yun. Kaya dapat magpakatotoo ka. Diba? Sabi pa sa kasulatan, the truth will set you free. Kaya pinapaalalahanan ng Panginoon yung kanyang mga tagasunod na sana huwag mahulog sa pagkukunwari. Sila rin ay makakaranas ng hirap sa buhay. Sila rin ay makakaranas ng minsan kawalan. Sila rin ay makakaranas ng kulang. Sila rin makakaranas ng panunuligsa ng ibang tao. Pero alam po ninyo kung anong kaibahan? Ang kaibahan ay hindi sila mag-iisa. Dahil sa pagkukunwari, kinukulong mo ang iyong sarili at mag-isa kang humaharap sa takot sa buhay. Pero kapag tayo naging totoo sa kung anong tayo, kung anong meron tayo, kasama natin ng Panginoon. If you suffer with Christ, you will reign with Him. And if you die with Christ, you shall live with Him. Hindi tayo mabubuhay sa takot. Dahil alam natin, even though we walk in the valley of darkness, we'll fear no evil, for the Lord is always with us. At yun po ang kaibahan sa pagpakakatotoo nandun ng Diyos. Sa pagkukunwari, mag-isa ka. Kaya't siguro mga kapatid, sa bawat hamon ng buhay, sa bawat problema ating kinakaharap, hindi natin kailangan magkunwari. Hindi natin kailangan na ipakita sa ibang tao, i-project sa ibang tao, ang ating pagkatao na hindi naman totoo. At lalo tayong mapapagod. Lalo tayong mawawalan ng kahulugan. Mas lalo tayong madidepressed. Because mag-isa tayo na kinakaharap yon. And the Lord wants to free us from those feelings of anxiety, from depression. The Lord wants to free us sa ating pagkukunwari. Kaya't magpakatotoo tayo mga kapatid, dahil sa kung anong totoo sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating Diyos, ay nandoon siya. At yun pong hamon para sa atin.
if we want na tayo'y maging malaya, kung gusto natin na tayo'y maging payapa, kung nais natin sa ating mga takot ay mayroon tayong kasama sa buhay, magpakatotoo ka. The Lord is always in the truth. Kaya't sana, mga kapatid, ang ating ugnayan sa Diyos ay totoo. Ang ating ugnayan sa ating kapwa-tao ay totoo. Ang ating sarili, sana maging totoo. Dahil kapag tayo ay namuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, tayo'y nababalot sa napakaliit na mundo na punong-puno ng takot. Pero pag tayo'y totoo, tayo'y malaya at tayo'y may kasama. At alam natin na kahit na anong problema man ang dumaan, kahit na ano man ang sabihin o paninira ng iba sa atin, hindi tayo mangangamba dahil alam natin ng totoo at nasa atin ang katotohanan. Kaya't anong gusto mo? Mamuhay sa pagkukunwari sa napakaliit na mundo na punong-puno ng takot, o magpakatotoo at maging malaya kasama ang Panginoon? Pumili ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Ama sa langit ng may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kanyang kaharian. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Jesucristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng tapang at lakas upang magsumikap kami sa paggawa ng mabuti. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming hanap, aming taglay, sa palad mo ilalagay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Sana sa kaitaasan, walang naparirito sa ngalan ng Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, nagpaalis. O ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Orasyo Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit-balikat at kawalang pakialam, hinayaan gumagabay, umaagaw ng pagkain sa mahirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak.
Gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod, Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa. Mag-ingat po kayo palagi at huwag sanang mamuhay sa takot. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo at taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.